Naintindihan ni Tuyon Lai ang galit ni Jujeng. Kahit na hindi ito gaano magsalita, andam nito ang galit sa kanyang nagngangalit na mga mata. Nagsalita si Tuyon Lai, "Commander Ju, hindi natin sila pwedeng hayaan na magpatuloy ng ganito. Hayaan niyo akong pangunahan ng grupo at personal na pumunta sa Linhai City para tapusin ang grupong ito." Kaya lang, hindi man lang nagdalawang isip si Jujeng. Tumanggi kaagad dito at sinabing, "Hindi, ikaw at ang Utbong Yen ang pinakamalagang persa para depensa ng Blizzard City, kaya hindi ka dapat umalis. Responsibilidad mo na bantayan ang base natin." Nagalukip-kip si Jujeng, puminga ito ng malalim at tumingin sa kisame. Ang mga mutant na mula sa labas ng lunsod ay maiina pa. Kung wala silang maayos na pagsasanay, madali silang maloloko ng kalaban, kahit na medyo malakas lang ito sa kanila. Sa ngayon, para tapusin ang Eclipse Moon, kailangan talaga nating ipadala ang mga tao mula sa investigation team. Naningkit ang mga mata ni Tuyon Lai. Nagsalita ito, "Patawarin mo ako sa pagiging prangka ko ngayon. Hindi karaniwan ang mga kalaban. Sa ngayon, ang guard team at ang Black Robe Squad lang ang pwede. Pero ang Black Robe Squad ay talagang naging mahina dahil sa pagkamatay ng kanilang kapitan. Kaya wala na silang kakayahan na kumumpleto na plasein ng mga misyon. At sa guard squad naman, bagya itong napahinto bago nagpatuloy. Sa ugali ni Deng Shentong, hindi pa ito inog at matatag. Hindi ako kumpiyansa sa kanya." Napangiti lang si Jujeng. Sa isip nito, hindi talaga magkasundo si Tuyon Lai at Deng Shentong. Sumagot ito, "Ang guard squad ang may pinakamataas na punto sa 6 na pangunahing investigation team at lagi nilang natatapos ang kanilang mga misyon. Kaya kailangan nating magtiwala sa kanilang lakas." Medyo tumalim ang titig ni Jujeng. "Pero may punto ka. Hindi tayo pwedeng matalo sa operasyon na to. Hindi lang natin kailangan ipadala ang investigation team, kailangan din nating magpadala ng iba pang mga pwersa." Lumiwanag ang mga mata ni Tuyon Lai at sinabing, "Kung gayon, pamumunuan ko ang 500 na yen ng mga sundalo." Pero mabilis na itinaas ni Jujeng ang kanyang kanang kamay at sinabing, "Hindi, sinabi ko na sa'yo na hindi mo misyon ito. Ang mga ligi ng Blizzard City ay ang 6 na investigation team at ang 5,000 yen. Ang investigation team ay responsable sa kaayusan at mga banta sa labas ng Blizzard City, habang ang yen ay responsable sa pagbabantay sa mismong Blizzard City. Kung magkaroon man ng problema sa dalawa, magiging malaking kawalan nito sa Blizzard City." Militar na pamamahala ang ipinapatupad ni Jujeng, kaya natural lang na istrikto at disiplinado ito. Kaya hindi sila pinapayagan na lumabas sa kanilang mga tungkulin. Kung hindi, kapag nagsimula ito, magkakaroon ng problema sa pamamahala sa inaharap. Nang makita ni Tuyon Lai na hindi na matitinag si Jujeng, hindi na ito nagsalita. Yumuko na lang ito bilang tanda ng pagsangayon. Mag-isip ng sandali si Jujeng at sinabing, "Mag-recruit ka ng isang grupo ng malalakas na mga mutant mula sa ibang mga lungsod. Ang pinakalayunin natin nung huling labanan ay para malaman ang sitwasyon. At ngayon, kailangan nating piliin ang mga pinakamagagaling. Kailangan nating ipunin ang mga mutant na may natatanging abilidad. Kailangan natin magtagumpay sa labang ito." Pagkatapos magsalita ni Jujeng, kaagad nitong tinawagan ang kanyang sekretarya para pangasiwaan ang bagay na to. May marinaw ng plano si Jujeng at alam nito, punila ng mga mutant na isasali sa misyon. Hindi biro ang intelligence network ng Jiangnan Region at matagal na nitong alam ang halos kada pangkat ng buong reyon. Hindi nagtagal, dumating sila Xinxing at may dala itong impormasyon sa papel. "Commander Ju, may kakaibang nangyari sa Tianai City noong mga nakaraang araw." Nang marinig ito ni Jujeng, hindi nito napigilan na titigan ng mabuti si Lan Xinxing. Sa isip nito, ang pinaka-importante ngayon ay ang Eclipse Group sa Linhai City. Bakit bigla nitong babanggitin ng Tianai City ng walang dahilan? Pagkanong ito, "Oh, anong nangyari sa Tianai City? Ang alam ko, teritoryo iyon ni Jiang Li, di ba?" Naalala ni Jujeng na si Jiang Li ay may sapat na kakayahan bilang tagalabas, pero baldado ngayon ng Tianai City, kaya kailangan nito ang isang malakas na presensya. At saka, ang grupo ni Jiang Li ay maliit lang, kaya hindi sila maituturing nga malakas. Sa totoo lang, walang balak si Jujeng na isama sila sa susunod na operasyon. Pinignan ni Lan Xinxing ang report at mabagal nitong binasa. Ayon sa nakuwang impormasyon ng Departamento ng Investigasyon kagabi, 3 malalaking organisasyon ng mga mutant na mula sa Usao City ang bumuo ng isang malaking grupo at pumasok sa teritoryo ng Tianai City. Ang convoy ay pinangungunahan ng 3 Delta class na mga mutant, kasama ang 72 mga mutant at 800 na mga elite na mandirigma. May dala din silang maraming armas at mga bala. Nang marinig ito ni Jujeng, kumunot ang noo nito, atakiin nila ang Tianai City. Mga gago itong mga taong ito. Alagam nilabag nila ang regulasyon ng distrito at nagpatayan sila. Pero bagyarang nagalit si Jujeng.
Sa ngayon, hindi ito makakapagdala ng grupo para tulungan ang Tianai City at ang prioridad nila ngayon ay ang Eclipse Group na nasa Linhai City. Nagsalita si Yujing, "Ayaan mo na yan. Sa kasalukuyang lakas ng Tianai City, sa malamang bumagsak na ito, tama." Tinitigan nilang Xingxing si Yujing nang may pagtataka sa kanyang mga mata. "Hindi, Commander Yu. Ayon sa pinakauling informasyon, sobrang tainit ngayon ng Tianai City at walang bakas ng labanan o kaguduan. At sa kabaliktaran, ang grupo na mula sa Day City ay naglaho na parang bula." Natulala at nanigas ng ilang sandali ang mukha ni Yujing at pagkatapos, tinignan nito si Lan Xingxing. Ang mukha nito ay puno ng pagkalito. Nagtanong ito, "Naglao?" Tumango si Lan Xingxing at sumagot, "Oho, naglao sila. Sinubukan namin silang kontakin pero hindi naman namin sila matawagan. Gumamit na rin kami ng satellite para iskan ang buong Tianai City pero wala ka rin nakitang bakas ng malaking convoy." Ang ekspresyon sa mukha ni Yujing ay lalo pang naging kakaiba. Ano ba ang ginagawa nila? Balak ba nilang magrebelyon? Lakas naman ng loob nila na hindi sumagot sa Jiangnan Region. Isa itong kilos na nagpapagalit laban sa otoridad ng reyon. Pero ganun ba talaga katanga ang grupo ng mga mutant ng Day City? Kinunampag ni Yujing ang lamesa gamit ang kanyang kanang kamay. "Sinubukan nyo na bang kontakin ng lokal na puwersa ng Tianai City?" Saglit na nag-aalinlangan na sumagot si Lan Xingxing, "Hindi pa, Commander. Alos naubos na ang puwersa ng Tianai City sa nakaraang labanan. Kaya wala na silang lakas para talunin ang pinagsamang lakas ng Day City." Ang kakaibang pangyayaring ito ang nagbigay kay Yujing na likas na malakas ang pakiramdam na may mali. Abang iniisip ito ni Yujing, biglang lumitaw sa kanyang isipan ang isang kalmadong lalaki. Naramdaman ni Yujing na may alam si Jiang Li sa pangyayaring ito. Kaagad na inutusan ni Yujing si Lan Xingxing, "Tawagan mo si Jiang Li. Gusto ko siyang makausap." Mabilis na sumagot si Lan Xingxing, "Opo, Commander." At pagkatapos, maglabas ito ng itim na satellite phone. Nakita nito sa contact information ang numero ni Jiang Li at tinawagan niya ito. Sa mga sandaling ito, si Jiang Li na nasa safe house ay talagang naghihintay ng tawag mula sa Jiangnan Region. Alam nito, pagkatapos ng malaking insidente, kahit papano makikipag-ugnayan sa kanyang Jiangnan Region. Gayunpaman, alam nito ng buong puso na formality lang ang lahat. Tapos na ang labanan at silang sumalakay kaya wala silang magiging problema. Nang makita nito ang hindi pamilyar na numero na tumatawag, walang alinlangan na sinagot ito ni Jiang Li. Ang salita si Yujing, "Hello? Hello? Si Jiang Li ba ito?" "Ako to si Yujing, ang commander ng Jiangnan Command Center." Nang marinig ito ni Jiang Li, biglang sumigla ang tono nito. "Commander Zhu, long time no see. Kahit na 3 araw pa lang ang lumipas mula nang magkita tayo, ang iyong lakas at kabayanihan na imae ay tumatak sa aking isipan. Hindi mapigilan na mapaniti ni Yujing. Walang sino man ang hindi magiging masaya kapag binibigyan ng papuri. Siyempre, magaling lang magtago ang iba. Pero ang pinakamahalaga ay kung sino ang nagbibigay ng papuri. Kahit papano si Jiang Li ay kinokonsidera na isang talentadong tao ni Yujing. Kaya masaya ito na pinupuri ito ni Jiang Li. Okay. Itigis mo na, pabubuol ako sa akin. Sagot ni Yujing. Hindi ubra sa akin yan. Sabihin mo, meron bang kakaibang nangyari sa Tianai City? Matagal nang nakanda sa isipan ni Jiang Li ang sagot sa tanong na to. Dahil ang pagkawasak ng pagdanibanib ng mga mutant ng Day City ay isang bagay na hindi may tatago at hindi nito minamalit ang intelligence system ng Jiangnan Region. Sumagot ito, ang 3 malalaking pwersa ng Day City ay sinubukang sakupin ang aming mga teritoryo at mga resources at binaliwala nila ang aming protesta at direktang nagpadala ang mga ito ng malaking pwersa para umatake. Sa huli, dahil sa determinasyon at pagkakaisa ng lahat ng mutants sa Tianai City, nagawa namin silang lahat na tapusin. Ang aming aksyon ay mula sa puso para depensahan ang aming sariling bayan. At alinsunod dito sa patakaran na binanggit mo noong meeting ng Jiangnan Superpower Federation. Bumalaw kami ng makatwiran at sumunod sa mga halituntunin para mapigilan ang pagsalakay ng mga kaaway. At dahil doon, naabot namin ang pinakamataas na antas sa pagiging handa sa labanan. Nahilo si Yujing habang pinapakinggan ang paliwanag ni Jiang Li. Tama na. Saan mo natutunan na magsalita ng pasikot-sikot? Ibig sabihin, lahat ng mga mutant ng Day City ay pinulbos mo? Tumango si Jiang Li ng buong kumpiyansa. Oo, tama yun. May ebidensya ako na hawak na talagang sumalakay sila at ipapadala ko kagad sa distrito para makita ng mga lider at sila na ang umatol. Pero wala nang pakialam si Yujing sa ebidensya. Malinaw na sumalakay ang Day City para sakupin talaga ang Tianai City. Kitang-kita ito na parang kuto sa isang kalbo.
Pero ang hindi nito maunawaan ay kung paano ito nagawa ng malinis ng Tianai City. Halos 1,000 tao, kabilang ang maraming malalakas na mutant ang napuksa at walang makitang bakas ng labanan. Magkanon si Jujeng, ang 3 pangunahing persa ng Day City ay hindi mahina. Curious lang ako, paano mo ginawa yun? Tumawa lang si Jiang Li at sumagot, Commander Su, may sarili din kaming mga sekreto. Ito ang pundasyon ng aming kaligtasan. Pakiusap, ipagpaumanin mo dahil hindi ko ito maibabahagi sa'yo. Alam mo rin naman ang sitwasyon ng Tianai City. Kailangan din namin ng paraan para makasurvive. Tumasang kiray ni Jujeng. Oh, gusto mong magtago ng sekreto sa amin? Sumagot na may naon si Jiang Li. Pakiusap, ipagpaumanin mo. Hindi kami pwedeng sumugal. Hindi naman ito kawalang respeto sa'yo. Sana maintindihan mo. Pagkatapos ng sandaling pananahimik, tumango si Jujeng. Okay, sige, pero curious talaga ako. Nang marinig ito ni Jiang Li, magpakawala ito ng nakakalukong ngiti. Alam nito na hindi titigil si Jujeng. Sa isip nito, kahit magpatuloy pa kayong mag-imbestiga, wala kayong mapapala. Biglang nagkaroon ng ideya si Jujeng at sinabing, pupunta ka ulit sa Blizzard City sa susunod na 2 araw. May malaga akong ipapagawa sa'yo. Nang marinig ito ni Jiang Li, nanigas ito at nawala ang ngiti nito. Pupunta na naman. Commander Su, at tatapos lang namin makipaglaban at marami pa kaming kailangan na ayusin. Umisilang si Jujeng at sinabing, pumunta ka lang ng mag-isa. Sa isip nito, masyado nitong minalit nung una si Jiang Li. Ang batang ito ay maraming sikreto. Kailangan namin itong ipadala sa operasyon sa Linhai City. Napakamot sa ulo si Jiang Li. Ayaw nito ang mga magulong bagay. Magtanong ito, pwede ko bang malaman bakit ulit ako pupunta dyan? Siyempre, kailangan itong pumunta. Pero kailangan din itong malaman kung para saan, para makapaganda ito. Humingan ng malalim si Jujeng at sumagot. Ang unang grupo ng mga mutant na ipinadala sa Linhai City ay napulbos. Nanlaki ang mga mata ni Jiang Li nang marinig ito.